Hallelujah. Praise you, Lord. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan ni aming pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Tagal na sa rin, narito kami, O Diyos, patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu katotohanan. Maraming salamat, O Diyos, sa paglingis mo sa bawat yugto na panambahan sa araw na ito, lalong-lalo ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa pamagitan ng banal na Espiritu. At this point, O God, through the leading prayer of the beloved Normal Evangelist, Pastor Willis Ladalma, and the Prophet of God, our beloved Mama Del, the beloved Almeida family, O Diyos, muli sa pagkatong ito, paintulutan mo yung ibang lingkod na ang iyong salita ito ay aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan. Ikaw magbukas sa pusipan sa lahat na narito sa mga oras na ito, maging sa aming mga webcast, viewers, mahal na Panginoon, alisin mo makadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, child, the powers of darkness, I command you to be bruised in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God. There is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the Creator of the universe. I give double honor and respect to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Normal Evangelist, Willie Almeida, the man of God, the prophet of our loving God, and our beloved Normal Assistant Pastor, Len Almeida, beloved Mama there. Greetings to beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, and to all of you beloved brethren. Sa lahat ng ating mga webcast viewers, lahat ng mga umantabay ng ating bananagawain dito sa dako ng Central Visayas. Amen. A pleasant afternoon to everyone. Everybody say, praise the Lord. Tayo po ay tuloy-tuloy na mga minimal at ipubuksan ang ating banal na kasulatan. Let us open our Bible from the book of Ephesians, chapter 5, beginning verse 15 to 20. From the book of Ephesians, chapter 5, verse 15 to 20. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat na Efeso, Kapitulo 5, ang talatay 15 hanggang 20. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ng panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu, na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong puso sa Panginoon, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating anak. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. At dito po kami naman sa verse 15, said then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Amen. Ating pong pamagatan itong ating pag-aralan sa araw na ito, itong tinatawag na watch your step and act wisely. Amen? Watch your step and act wisely. Mag-ingat sa bawat akbang at kumilos ng may talino. Amen.
Ito yung sinasabi ng ating banal na kasulatan, mga minamahal, na mag-ingat kayong lubos. Sabi dito, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapay noon, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan na tayo ay mag-ingat kung paano tayo mamumuhay. Amen? Kung alam mong naglalakad ka sa isang minefield, kailangan tingnan mabuti kung saan itatapak ang paa. Amen. Sa military, mga minamahal, militar, itong tiyatawag na minefield ay isang lugar na mukhang payapa sa ibabaw. Pero may mga nakabaon na bumba sa ilalim. At isang maling hakbang, sasabog ito. Amen. Minefield, lugar na mga patibong. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ang mga bomba o landmines, ito ay mga maling desisyon. Amen. Isang bugso ng galit na pwedeng makasira ng relasyon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, dahil tayo po ay nandito na sa mga sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na tayo ay nasa mga araw na ng masama. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, redeeming the time because the days are evil. Samantalahin natin yung oras, yung pagkakataon. Amen? Dahil ang oras, panahon, hindi natin hawak. Amen. Be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amen. Huwag maging yung para bagang hindi mo alam, pero alam naman natin. Di mo ba? Amen? Kundi, sabi ng banal na kasulatan, but understanding what the will of the Lord is. Amen. Atin daw unawain kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Amen. Ang panahon ngayon, mga inimal, ay napaka-delikado na. Amen. Ang mga bilihin, pamahal ng pamahal. Ang gasolina, ang lana, pamahal ng pamahal. Hindi pababa, kundi pamahal ng pamahal. So makita mo ang panahon ngayon, mga inimal, na talagang pahirap ng pahirap na. Naabutan ko, mga minmal, noong mga 1980s, 1970s, mga minmal, ang bigas, ang kilo, naabutan ko yung 1 piso, yung 1 kilo ng bigas, yung rice, mga minmal, hanggang 150 ang 1 kilo ng bigas. Amen. Ngayon,
Magkano na ang 1 kilo ng bigas? Diba? Napakamahal na. 70 plus. Amen? Pataas na pataas. Ang gasolina, ang krudo, pataas ng pataas. Amen. At pag sumali pa sa gera yung, huwag naman sana, ating ipag-pray na matigil na yung gera. Amen. Pag sumali pa yung China, yung Russia, yung North Korea, lagang lalong maghihirap ang buong mundo. Amen. So makita namin may man ang panahon ngayon talagang pahirap na. Nasaan na tayo ngayon, mga minamahal? Amen. Ito ay nasa banal na kasulatan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, redeeming the time because the days are evil. Amen. Samantalahin natin ang panahon habang may pagkakataon. Amen. Malakas pa tayo, may oras pa, gawin natin kung ano ang nararapat, ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi natin hawak ang oras, ang panahon, mga minamahal, hindi natin hawak, hindi natin alam mamaya, bukas, ano ang mangyayari. Amen. Kaya tayo po ay pinag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Watch your step and act wisely. Mag-ingat sa bawat hakbang at kumilos ng may talino, may karunungan. Amen. Mga minamahal, kung alam mong naglalakad ka sa isang minefield, hindi ka tatakbo ng nakapikit. Amen. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Dahan-dahan ka sa bawat hakbang. Ibig sabihin, maingat. Everybody say, praise the Lord. Yun yung paghakbang ng may talino, may karunungan. Amen. Nagbabantay ka sa paligid, vigilant. Amen. Sumusunod ka sa isang gabay o mapa. Ano yung mapa natin, mga minamahal? Ito yung Word of God. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Importante yung Word of God. Importante ang mapa. Pag ikaw ay pupunta sa isang lugar na hindi mo alam, maliligaw ka. Pero kung may mapa ka, makakarating ka sa iyong paroroonan. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Sus. Ano ang mapa natin, mga minamahal? Ang salita ng Diyos. Basahin muna natin may malang Book of Psalms 119 verse 105. From the book of Psalms, chapter 119, verse 105, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 119, ang talatay 105. Ang salita mo'y iliwan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. So, ang salita ng Diyos, mga minamahal,
kailangan natin, napakahalaga sa atin ang salita ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Walking through life without God's word is like walking through a minefield. Amen? Walking through life without God's word is like walking through a minefield. Ang paglakad sa buhay nang wala ang salita ng Diyos ay parang paglakad sa isang lugar na puno ng mga nakatagong panganib. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Kaya kailangan natin mainmal ang salita ng Diyos. Amen. Ito yung ating ilawan. Amen. At mapa. Everybody say, praise the Lord. Ang Biblia, mga minimum, ay nagsisilbing detektor, kumbaga. Amen? Detektor. Kumbaga, pang-amoy ng panganib. Amen? Kailangan natin minimum ng gamit na magsasabi kung may bumba sa ilalim ng lupa bago mo ito matapakan. Ganon kahalaga ang salita ng Diyos. Ito yung ating, kumbaga, mapa at detektor, mga minamahal. Nagdidetect sa mga patibong ng kaaway. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya kailangan nyo, mga minamahal, kailangan natin magbasa ng Biblia. Kailangan tayo makinig ng salita ng Diyos. Amen. Pag panahon na ng pakikinig ng salita ng Diyos, dapat tayo ay nakapokus sa ating pinag-aaralan, mga minamahal, upang hindi makasingit ang kaaway. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Huwag manalig sa ating karunungan. Amen. Huwag manalig sa ating sarili na marami na tayong alam na bersikulo. Hindi natin kailangan ng salita ng Diyos. Hindi natin kailangan makinig ng mensahe ng ating pinakamahal na Panginoon. Huwag, mga minamahal. Dahil ang pamamaraan ng tao ay iba sa pamamaraan ng ating pinakamamahal na Panginoon. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May daan at tila mabuti sa paningin ng tao, ngunit ang dulo pala ay kapahamakan. Kaya huwag manalig sa ating sariling kaalaman, ating karunungan. Amen. Kailangan natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ulitin ko, mga minamahal, ang Biblia ay nagsisilbing detektor, pang-amoy ng panganib. Amen. Kailangan natin ng gamit na magsasabi kung may bumba sa ilalim ng lupa bago mo ito matapakan. Paano, mga minamahal? Kapag nagbabasa ka ng Biblia, binibigyan ka nito ng discernment. Amen. Pang-unawa. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. O panunuri, mga minamahal. Bigla mong maisip na ito ba ay kalooban ng mahal na Panginoon o kalooban ko lang? Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Ito ba ay utos ng Diyos? O sa akin lang? Amen. Dapat ang kalooban ng mahal na Panginoon palagi ang masusunod, mga minamahal.
Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. At sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minmahal, katulad ng sinabi ng banal na kasulatan sa verse 18 ng book of Ephesians chapter 5, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Amen. Huwag kayong magsipaglasing ng alak sa mga baguhan. Mga kapatiran na matagal na naglilingkod sa mahal na Panginoon, wala nang naglalasing ng alak. Amen po ba, mga minamahal? Dahil pag maglalasing ka, mawawalan ka ng kontrol. Amen. Hindi mo alam kung nasaan ka na. Wala kang kamalay-malay hanggang mahulog ka sa bangin. Magbagsak, patay. Amen. Dapat tayo ay magpakontrol sa Holy Spirit. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, mga inimal, ito yung ating guide o tagapagturo. Amen? Kaya, dapat pakanasain natin, mga minimal, na tayo ay, pag nandito na sa bahay-sambahan, bakit ang Kristiyano, malayo ang presensya ng mahal na Panginoon? Bakit malayo? Kahit pag nandito tayo, kung ano-ano nasa isip natin eh. Amen? Hindi nakapokus sa mahal na Panginoon. Kaya makikita mo, mga minmahal, kahit na ang ganda ng mensahe ng ating kinakanta, nagmumove ng Holy Spirit, mga minmahal. Pero yung ilan, parang yung isip napakalayo. Kaya hanggang matapos ang gawain, mga minmahal, hindi mo talaga mararamdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ugang-uga, amen, dry na dry yung puso. Amen. Wala kang yung tapang, mga minmahal, na sumunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huwag niyong baliwalain ang Holy Spirit. Nandito na tayo sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo yung mga Kristiyano na nakasinto yung kanilang puso't isipan sa mahal na Panginoon. Diyan pa lang sa gate. Diyan pa lang sa gate. Pagpasok mo dito, mga minmahal, makikita mo, maramdaman mo na ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pagkilos ng Holy Spirit, mga minmahal, ay talagang luluha ka sa kagalakan. Tears of joy. Amen. Yung mga problema, yung mga pag-aalala, kalungkutan, amen, lalong-lalo sa ating panahon ngayon, ano kaya mangyayari sa akin? Ano kaya ang mangyayari bukas? Pag nasa labas tayo, nasa trabaho, puro problema yung nasa isip natin. Amen. Paano na? Ang mahal na ng kilo ng bigas. Ang mahal na ng gasolina. Pag magpapatuloy ang gera, wala na, hindi na magamit ang sakyan. So, ang nasa atin, puro pag-aalala. Puro problema. Amen. Ba-depress ka. Amen. Yun ang realidad pag tayo ay nasa labas. Pero pagpasok natin dito, pag maramdaman mo ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu ng ating pinakamahal na Panginoon, yung takot, yung pangamba, yung kalungkutan, yung espiritu ng pag-aalala, mga minmahal,
mapapalitan yan ng kagalakan, mga minmahal, katapangan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ano man mangyari, mananatili ka, magpapatuloy ka, mga minmahal. Dahil nasa iyo ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Ang pagpuno ng Espiritu, mga animal, ito ang ating, kumbaga, oil, gasolina. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kita mo yung ating panahon ngayon dahil sa gera sa Middle East, mga minmahal. Oh, hirap halos ang buong mundo, lalong-lalo ang ating bansang Pilipinas. Amen. Dahil wala nang, kumbaga, kulang na yung supply ng oil. Amen. Kaya pag nagmahal ang lana, ang oil, mga minmahal, lahat ng bilihin magmamahal. Amen. Ganong kaimportante ang gasolina. Ganong kaimportante ang Holy Spirit. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kaya huwag niyong sanayin, mga minman, hanggang matapos ang gawain. Hindi maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Luging-lugi tayo. Amen. Alam niyo sa una sa Manila, during testimony portion pa lang, grabe na ang pagkilos ng banal na Espiritu. Para siyang, yung umuugong ba? Tapos makita mo yung kapatiran, magkatumbahan yan, mga bilang mag-tremble sa Holy Spirit. Yung iba, natutumba, mga mahal, ang ulo tatama sa simento, mga minmahal, pero hindi na ano. Bakit? Hallelujah! Protektado sila ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang Holy Spirit, power yan. Kapangyarihan. But you will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amen. Kaya wag natin sanayin, mga minmahal, na pag nandito natin, okay lang, hanggang matapos. Uwi tayo ng ating bahay, mga kanya-kanyang tahanan. Problematic. Pagpunta rito, ganun pa rin, problema. Nandiyan yung takot, pangamba, pag-aalala. Amen. Samantala, nandito, mga minmahal, ibinubuhos ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus ang masaganang pagpapalang espiritual. Amen. Hindi natin makukuha yan sa eskwelahan. Hindi makukuha sa mall. Wala yan sa palengke. Nandito lang yan sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. The true church of the living God. Hallelujah. Iiyak ka sa kagalakan. Magkakaroon ka ng katapangan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Holy Spirit, mga minmahal, ito yung ating guide o tagapagturo. Amen? Diba? Ang sabi ng book of John chapter 16 verse 13, howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Amen. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi ka maliligaw. Hindi ka magkakamali. Dahil i-guide ka ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya makita mo yung mga Krisyano, mga minimahal na laging napupunuan ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. May pagsubok o wala, may pagpapala o wala, ganun pa rin sila. Amen? Hallelujah. Parehas. Amen.
Bakit? Hallelujah. Laging nararamdaman ang Holy Spirit. Pag nandito kayo, lalong-lalo pag kumikilos na ang banal na presensya ng ating pinakamalapay, pag kumakanta ng choir, dapat makiisa tayo. Kung pwede, itas natin yung dalawang kamay. Kung pwede, mga minimahal, ibubuka natin yung ating bibig, sisigaw tayo ng Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. Diba? Pakita mo, pag ikaw ay nakapokus sa malapay noon, matatapos ang gawain na mararamdaman mo ang banal na presensya ng ating pinakamalapay na Jesus. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Pag uwi mo sa inyong tahanan, sa inyong tinitirahan, na pag alis mo doon, papunta rito, punong-puno ka ng problema. Pagbalik mo, dahil galing ka sa gawain, mga minamahal, kumbaga sa cellphone na lobat, wala ng battery. Amen. Lubat na. Pag lubat ay, hindi na magagamit yan. Amen. Pero, pag full ka, amen, full charge ka, amen, punong-puno ka sa Holy Spirit, tuwang-tuwa ka, masigla ka. Yung problema, kalungkutan, mga pag-aalala, lalo na sa ating panahon ngayon, papalitan yan ng kagalakan. Amen. Katapangan sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. At ang panalangin, prayer, amin mahal. Amen. Kailangan natin ang panalangin. Ito yung ating pinaka-radio connection. Amen. Komunikasyon. Ang prayer. Sa gitna ng panganib, dapat meron kang komunikasyon sa mahal na Panginoon. Radio connection. Lalo na sa ating panahon ngayon. Amen. Prayer. Amen. Dapat meron kang radio connection, komunikasyon doon sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Katulad ng mga sundalo, pag sila ay nasa battlefield, amen, meron silang mga radio. Dahil sa panahon, sa oras na parang sila ay matatalo ng kanilang kaaway, mga minamahal. Di ba? Tumatawag sila sa kanilang kampo para merong reinforcement. Amen. Mayroong tutulong sa kanila, kapwa nila mga sundalo. Ganon yung ating prayer. Kahalagahan, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Wag tayo mga minamahal yung sumandig sa ating karunungan, kaalaman na meron tayo. Amen. Tayo ay umasa sa ating pinakamahal na Panginoon. Last verse, anong sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6? From the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 3, ang talatay 5 hanggang 6. Tumigwala ka sa Panginoon ang buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Huwag manalig sa ating sariling kakayahan dahil tayo ay nagkakamali. Amen. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad.
at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Watch your step and act wisely. Mag-ingat sa bawat akbang at kumilos ng may talino. Amen. Pag ating magawa ang proseso na ninanais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Makikita mo, hallelujah, magpupuri ka, magpapasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aawit ka ng mga pagpapasalamat, pagpupuri, at sasabihin mo, mga minamahal, totoo pala, salamat mahal na Panginoon, pinakamamahal namin Panginoon Jesus, buhay ka, totoo ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako nangyayari sa aking buhay. Kaya itong ating ginagawang paglilingkod, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Purihin ang Diyos, mga minamahal, sa pagkataong ito. Hallelujah, walang tayong oras. Ating pong awitan ang ating pinakamalapay na Panginoon. Ikaw ang ilaw ko sa dilim. Sa dilim, ikaw ang gabay ko sa gabi. Ikaw ang pag-asa sa buhay ko. Tanging ikaw, Panginoong Jesus, ikaw ang nagbibigay saya sa bawat sandali ng buhay ko. Sa iyo ko lamang nakamtan pag-ibig na walang kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo akin ang maharap ang kinabukasan darating. Ikaw ang nagbago sa buhay ko. Hallelujah. Ikaw ang kahulugan ng langit ko. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Praise the Lord! Hallelujah! Ikaw, Panginoong Jesus. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Salamat sa iyo
pag-ibig mo ay akin ang maharap ang kinabukasan darating. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan mo? Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos dahil sa pag-ibig mo. Hallelujah. Ang kinabukasan darating. Ako wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Hallelujah, hallelujah. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa pag-ibig mo ay akin ang maharap ang kinabukasan darating. Sa mga pinibang, hallelujah, awitin natin ang ating pinakamalapay Diyos. Hallelujah, ipukan natin ang ating pag-ibig sa pagpapuri sa ating pinakamalapay Panginoon. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Mga pinibang, siya ang lahat sa ating buhay. Ang wala Panginoon, siya ang ating ilaw. Dahil sa pag-ibig mo ay akin ang maharap ang kinabukasan darating. At kung wala ka, ano kaya ako? Hallelujah, kinabukasan ko. Ngunit salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo ay akin ang maharap ang kinabukasan darating. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan mo? Ngunit salamat sa Diyos dahil sa pag-ibig mo ay akin ang maharap ang kinabukasan darating. Sa pagkalapit pa, ikaw ang ilaw ko sa dilim. Ikaw ang gabay ko sa gabi. Ikaw ang pag-asa sa buhay ko. Tanging ikaw, Panginoon Jesus. Ikaw ang nagbibigay saya sa bawat sandali ng buhay ko. Sa'yo ko lamang nakanta. Pag-ibig na walang hanggan. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan
sa iyo. Dahil sa pag-ibig mo ay akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo ay aking ang mahaharap ang kinabukasan darating. Akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. Akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. Ang mahal na Panginoon, pinakamahal na Panginoon Jesus, siya ang ating kinabukasan. Siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Amen. Kaya kailangan natin ang mahal na Panginoon. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin mga minmahal ang Holy Spirit. Amen. Hindi ka mga minmahal makapag-iingat sa iyong paghakbang o kumilos ng may talino kung wala mga minmahal ang guide na walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah sa ating mga bisita. Hallelujah. May 4 na reglamento ang kaligtasan. There are 4 requirements of salvation. First, ang una po ay pananampalataya. Kailangan tayo ay sumampalataya, maniwala na meron lamang nag-iisang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo at sa pangatlong araw, siya ay nabuhay, binuhay niya ang sarili niya at siya ay bumalik na sa kanyang trono hanggang ngayon. Buhay na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pangalawa, itong tinatawag na repentance, pagsisisi. Sabi ni Apostol Pedro, magagsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at inyong tatanggapin ang kaloob, ang Espiritu Santo. Kaloob po ito mga minimahal. Ito ay kapangyarihan at hindi yan mababayaran. Gift mga minimahal, nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Yun ang pangalawa, pagsisisi. Ngayon ikaw ay nagsisisi na, ikaw ay lalakad na naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iiwanan mo na yung gawaing makasanlibutan. Yan yung totoong pagsisisi. Lalakad ka na, gaganapin mo na kung ano yung ninanais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng malapay noon kay Nicodemo, isang pare, Nicodemo, you must be born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So you must be born again. It is a must. Kailangan.
ipanganak na muli, spiritual na kapanganakan. Ilulubog ka sa tubig, mga minmal. Yan po ay segundo lang, seconds lang. At meron kayong ibibihis, yung inyong damit, hindi yan bababasa dahil merong baptismal robe na inyong isusot para yung damit nyo na inyong isuot ngayon, pag uwi nyo, hindi mababasa dahil meron kayong isuot na baptismal robe. So kailangan natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang pang-apat, ang baptism of the Holy Spirit. Ang Panginoon na po ang gagawa niyan sa inyo. At yan ang kailangan natin ngayon, sa ating panahon ngayon. Amen. Dahil ang tao na walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. So, kailangan natin ang Holy Spirit, mga minmal. Ang malapay na po ang gagawa. Kaya, kayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Balik-balik, mga minmal, hanggang sa pagbabalik na ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Inyong itaas ang inyong kamay, mga kamay, sundin niyo ang panalangin ito. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa dakilang pagkakataon na iyong ipinagkalob sa akin. Mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay, aking tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pumasok po kayo sa aking puso. Gawin mo po ako tunay mong anak sa salita at sa gawa. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na taga Nazaret. Amen. Kami po ay manalangin sa inyo, mga minamahal, mga bisita, aming mga webcast viewers. Ako po na kailangan mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang manalo sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo at taga Nazaret. Kami po ay nagpapasalamat sa mga kaluwang ito na tumanggap sa iyo at ito nawa ay hindi una't huli na kalang pagkakilala sa iyo. Dalayan ko, pinakamahal namin Panginoon, na ito nawa ang simula upang ikaw ay kanilang paglingkuran hanggang sa iyong pagbabalik. Patawarin po sila sa mga pagkukulang, mga pagkakasala. Gawin niyo po silang tunay mong anak, salita at sa gawa. Isulat mo ang pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po sila kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po inadako na may mahal sa ating mga pangailangan, inyong mga request. Hallelujah. Ating pong idulog sa ating pinakamalaping lahat ng bagay. Hallelujah. Pagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat ang madalas sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, taga Nazaret. Narito kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Bagong lahat kayo po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, saan mong kami nasumpungan, sa aming mga kahinaan, patawarin mo ang bawat din sa amin, mahal na Panginoon. O Diyos, sa pagkatong ito, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo ba pangailangan ng mga anak, kahilingan na ang mga patira, kagalingan ng mga karamdaman, kalutasan ng mga problema, maging mga nanghihina, mga nanglulupaypay, mahal na Panginoon, alisin mo ang espiritu ng pag-alinlangan, mahal na Panginoon, bigyan mo siya ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo, pinakamahal namin Panginoon, maging sa aming mga kababayan na apektado ng kira sa gitnang silangan, mahal na Panginoon, ikaw mag-ingat sa kanila, ikaw magproteksyon, aming mga beloved brethren sa abroad, mahal na Panginoon, alisin mo ang kaguluhan, mahal na Panginoon, sa lugar na yaon, panatilihin mo ang kapayapaan, mahal na Panginoon, dahil ang aming Diyos pinaglilingkuran, ikaw ang prinsipe ng kapayapaan, mahal na Panginoon, kontrolado mo ang lahat ng bagay, mahal na Panginoon, panatilihin mo ang kapayapaan, upang sa ganoon, O Diyos, patuloy maipangaral ibanghil ng kaligtasan,
bago ko dumating, marami pang kaluwang mailapit sa iyong pananampalataya, Panginoon. Ikaw mag-control sa lahat ng bagay. Ikaw mag-ingat sa aming mga kapatiran, magbigay ng proteksyon sa lahat ng aming mga beloved brethren sa dako ng Middle East, sa gitnang silangan, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Ito po ang aming sabot panalangin sa mga pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, taga Nazaret. Amen. Ina pong ipatong ang inyong kanang kamay sa inyong ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng inyong katawan. Naroon pa ang inyong karamdaman. Banggitin niyo po anong mga karamdaman, inyong naramdaman. Mga minimal, atin pong sabay-sabay na palayasin sa pangalan ni Jesus. Amo dakilang Ama, O Diyos, sa makapangyarihang sa lahat ng banal sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamahal na Panginoon sa Kristo, taga Nazaret, sa outlalangin ng aming beloved praise the Lord, the beloved Almeida family, sa iyong makapangyarihang pangalan sa pangalan ng aming pinakamahal na Panginoon sa Kristo, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uri mga karamdaman sa mga patiran. I command you right now, demons of infirmities, sicknesses and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, depression. I command you to cast out. In the mighty name of Jesus, be healed, be blessed. In the mighty name of Jesus, di mo yung kaguluhan, gera, sakit ng silangan, tumigil ka, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. I command you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Atin na pong babanggitin ng Hallelujah, Praise the Lord ng 3 beses kasama ang pagtalon, mga minmahal. Sabay-sabay po tayo. Sige. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Purihin ang ating pinakamalapay ng Jesus, mga minmahal. Lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagparangal, pagsamba. Nao ko lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamamahal na ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. At sa bago tayo lumako sa ating mga announcement, tayo po muna ay kukuha ng ating special offering. At ito po ay ipapanalangin ng ating beloved co-preacher, Brother Ding Castro. Puring ka dakilang Diyos, hallelujah, o po dakila mapagpala ng mga Diyos sa lahat sa matamis manalapang halang, mga malapang Jesus. Sa pagdalangin po namin ginagalang mga Pastor Wilson Almeida, narito po ang aming special offering, mahal na Panginoon, katapatang pag-ibig namin sa mahal na Panginoon, sa mga dagdaging mga gastusin, mahal na Panginoon, sa maintenance ng aming balagawan, mahal na Panginoon. Ikaw po magpala dakilang Diyos sa bawat magkakaloob, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ibalik mo po ng maraming beses dakilang Diyos. Ito po sa madalangin namin sa matamis banal na pangalan mo, mahal na Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you, beloved Brother Ding. At sa ating mga announcement, mga minmahal, at nalalapit na po ang ating mga upcoming crusades, mga minmahal, sa dakot ng Leyte, sa Naval Leyte. This coming March 21 and 22. At pagkatapos sa Buntok Leyte, proceed tayo sa lugar ng Buntok Leyte. This coming March 28 and 29. Bali, 2 araw, mga minmahal. And then, sa Inupakan Leyte, mga minmahal, this coming April 5, 2026. Then, Kananga Leyte, crusade natin, 2 araw, April 11 and 12, mga minmahal. Kaya, kailangan natin ng suporta ninyo, prayer, amen. At kung mayroong mga pinansyal, patuloy natin suportahan, mga minmahal, para patuloy na makakilos ang mga manggagawa, mga minmahal. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon. At sa Lapu-Lapu, this coming March 17, 2026, GMYC Crusade, mga minmahal. Amen. So yun po yung mga coming crusade natin, mga minmahal. At patuloy pong ating gawain dito sa San Fernando. Ating Sunday service, mga kaigsunan ko, tayo po ay nag-uumpisa sa alas 10 ng umaga at tayo po ay matatapos na alas 4 na ng hapon. At ang ating Wednesday service, tayo po ay nag-uumpisa alas 5 ng hapon at matatapos alas 9 na ng gabi.
At ang ating Friday service, tayo po ay nag-umpisa sa alas 9 ng gabi at matatapos alas 3 na ng madaling araw. So yun pong mga schedule ng ating services. Meron tayong lay hands, meron tayong counseling, meron kayong mga katanungan, pwedeng lumapit sa ating preachers area. At dito po tayo nagtatapos, mga minmal, at tayo po inilako na sa ating closing prayer. Narito po ang ating beloved co-worker, beloved Brother Marcelo Maloya. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang paghiwa-walay. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved ordained preacher. Hallelujah. Joshua Galarusa. Mag-ampot ang mga kaigsunan. Labing balaan, magkagagahong ng amahan sa pangalan ni Ginoong Hesus, Lord God. Lord Jesus, sa unang pag-ampo kanunay sa among mga Pastor Wildy Estrada Almeida, Ginoo. Salamat kay Ginoo, ikaw nagauban ka namo sa among mga panimbahon, Ginoo, sa mga joyful songs, solemn songs, na imong balaan presensya. Labaw sa tanan usab, Ginoo, sa mga alawiton, sa mga beloved choir, Ginoo, na ang imong paglihok sa imong balaang Espiritu, Lord Jesus. Lord, sa mga buhing testimonyo, sa mga kaigsuunan, usab, nagpaila ka kanunay nga nagauban ka kanamo sa matag oras sa among paninguhas kaluwasan. Lord, hallelujah, hallelujah, salamat usab, Ginoo, hallelujah, sa mga paghatag mo kanamog mga ginikanan, diha, kanimo, Lord God, hallelujah, nga sila nagtudlo sa insaktong kaluwasan, labi na gyud sa ikanapulong mga halad, Ginoo, hallelujah. Labaw sa tanan, Ginoo, sa among beloved magwawali, Ginoo, nga ikaw nagadihog kaniya, naghatag kaalam nga magpasabot kanamo sa ebanghelyo sa kaluwasan. O kami usab, Ginoo, nakasabot niini pinaagi sa imong kagahom, Ginoo, sa among temporaryong panagbulag-bulag, panalangini kami, Ginoo, sa tagsa-tagsa namo nga magauli sa tagsa-tagsa ka panimalay, way kakulian, walay mga disgrasya, o ibalik mo na usab kami niining lugar sa sunod panimbahon. Pinaagi si mong balaan, magagahom nga lan akong ginasuway, ginabadlong tanang buhat sa kaaway, babag sa kaluwasan, babag sa mga panalangin, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. God bless you, Amen. Praise the Lord. Brother Marcelo Maloya. Magkumustahin tayo mga minmal, magkakamayan po tayo. At